Magandang araw po sa inyo mga ginigiliw naming taga-subaybay. Welcome po sa programang ito ng Iglesia ni Cristo Reconnect. Salamat po sa inyong patuloy na panonood sa mga programa ng Iglesia ni Cristo. Ako po ang inyong lingkod, ang kapatid na Angelo Estacio, at sa gagawin po nating pagtalakay ngayon ay makakasama po natin ang kapatid na Michael Sandoval. Kumusta na po kayo mga kaibigan at mga magulang? Hangad po namin na ang ganitong palatuntunan ng Iglesia ni Cristo ay laging nakatutulong sa mga nagsusuri para maunawaan po ninyo ang ilan sa mga pangunahing aral po ng Biblia na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, at ang programang ito ay lalong makatulong sa ikatatatag at lalong ikatitibay ng pananampalataya ng mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Para po sa kabatiran ng lahat, sa taong ito, 2023 ay ika-40 taong anibersaryo ng pagpapalaganap o pangangaral ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng telebisyon. Nagsimula po ito mga kaibigan noong buwan ng Pebrero 1983. At upang lalong maraming tao ang marating ng ginagawa naming pangangaral ng mga salita ng Diyos, ay ginamit na rin po namin ang social media tulad po ng Facebook, YouTube, Instagram at iba't iba pa. At para po sa kaalaman ng lahat, sa panahon pa po ng kinikilala naming sugo ng Panginoon Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo ay ginagamit na po sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos ang print media sa pamamagitan ng babasahing pasugo, magazine at iba pa. Maging ang mga programa natin sa radyo ay nauna na po nating nagamit. At dahil nga sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, kapatid na Jello, gaya ng iyong nalalaman at mga kaibigan, ay marami pong mga tao sa iba't ibang panig po ng daigdig ang nagsuri at nakaunawa ng mga aral po ng Biblia na aming sinasampalatayanan, at sila po ngayon ay mga aktibong kaanib na po sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan at mga magulang, kaugnay po na ang gagawin naming pagtalakay sa pagkakataong ito, subaybayan at panoorin po muna ninyo ang inihanda naming short video presentation sa pagsisimula po ng mga programa ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Sa pagnanais ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, na patuloy na maipalaganap ang mga salita ng Diyos sa mas maraming tao, itinatag ang Christian Broadcasting Service noong 1969 sa pamamagitan ng radio station na DZEM. Noong February 13, 1983, unang sumahimpapawid sa telebisyon ang programang Ang Iglesia ni Cristo sa Maharlika Broadcasting System, MBS Channel 4. Sa paglipas ng maraming taon, ang mga programa ng Iglesia ni Cristo ay napanood ng marami sa iba't ibang himpilan ng telebisyon. 1999 nang magkaroon ng Iglesia ni Cristo Channel sa Destiny Cable. Mula noon, ay araw-araw nang napapanood ang mga Iglesia ni Cristo TV programs. Sa patuloy na pagdami ng mga programa ng Iglesia, ay nagsimulang mag-operate noong July 20, 2005, ang kauna-unahang TV station nito, ang Global Expansion Media o GEM-TV, na may lakas na 1,000 watts. Upang mas madaling makilala na ito ay TV station ng Iglesia ni Cristo, ito ay ginawang INC TV noong October 2012. Kasabay nito ay ang launching ng ceremonial transmitter switch on na may lakas na 30 kilowatts. Ito ay pinangunahan ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ang President and CEO ng Christian Era Broadcasting Service International.
Nakapag-produce ng mga bagong programa gaya ng Executive News, Taga Rito Kami, Pundasyon, Truth Uncovered, Investigated False, Gabay sa Mabuting Asal, Let's Talk, CMV by Request at Lingap sa Mamamayan. Ginawa ng bagong format ang mga dati ng religious programs. Bukod sa mga ito, sumahimpapawid din ang mga programa ng INC Media. At upang makasabay sa mabilis na pagbabago sa paglipas ng panahon, patuloy na bumuo ng mga bagong TV programs. Ito ang mga preaching programs, documentaries and features, family-oriented programs, magazine format shows, news programs, at film production. Lalong lumawak ang nararating ng mga Iglesia ni Cristo TV programs sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Sa tulong at patnubay ng Diyos ay umani ng maraming parangal at pagkilala ang INC TV. Ngayon, sa ika-40 anibersaryo ng TV broadcasting ng Iglesia ni Cristo, ay pinagdiriwang ang pagtatagumpay sa pagpapalabas ng mga programang nagpapakilala at nagtatanyag ng ating pananampalataya. Ang lahat ng ito ay para sa kapurihan ng ating dakilang Diyos. Mga kaibigan, ang napanood po ninyo ay ang patungkol sa mga naging programa ng Iglesia ni Cristo sa nagdaang 40 taon ng TV broadcast. Ito po ay nakatulong sa maraming mga tao para po makilala ang mga aral ng ating Panginoon Diyos na sinasampalatayanan po namin at ang mga ito po ay nakasulat sa Biblia o sa mga banal na kasulatan. Kapatid na Michael, mabuti po ay itanong natin sa Biblia, bakit po tayo patuloy na nangangaral ng mga salita ng Diyos? Ano po ba ang dahilan kaya maraming tao po ang hangad nating makaalam ng mga salita ng Diyos? Sapagkat ito po mismo, mga kaibigan, ang nais at ibig ng Panginoon Diyos, na maligtas ang lahat ng tao. Basahin po natin ang sulat ni Apostol Pablo dito po sa 1 Timoteo 2:3 hanggang 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig, na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayon po sa ating binasa, ang mabuti at nakalulugod sa Panginoon Diyos, na ito rin po ang ibig niya, ang lahat ng tao'y mangaligtas. Ngunit paano po sila maliligtas? Ang sabi po sa talata ng Biblia, mga kaalam ng katotohanan. Kapatid na Michael, marahil po ay itinatanong ng ating mga taga-subaybay kung ano po yung katotohanan na dapat malaman ng tao upang maligtas. Ang katotohanan po ay may paliwanag sa atin ng talata sa Biblia, dito po sa 2 Samuel, sa 7:28, ito po ang mga salita ng Panginoon Diyos. At ngayon, O Panginoon Diyos, Ikaw ay Diyos, at ang iyong mga salita ay katotohanan. Mga kaibigan at mga magulang, gaya po ng madalas na naming talakayin sa inyo, dito po sa Biblia o sa mga banal na kasulatan, nakasulat ang mga salita at aral ng Panginoon Diyos. Dito po nakasulat ang katotohanan ng dapat malaman at sampalatayanan po ng tao upang maligtas. Ano po ba yung pananagutan o obligasyon na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga kaanib sa iglesyang ito? Kapatid na Jello, gaya ng nalalaman mo, maganda ang katanungan mo, mga kaibigan eh. Ano ang pananagutan na ibinigay ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga kaanib sa iglesyang ito? Ang babasahin po natin ay isa sa mga hula o paunang pahayag ng Panginoon Diyos tungkol sa iglesyang ito. Pakinggan nyo dito po sa Isaiah sa 43:10, batay po rito sa isang salin ng Biblia na tinatawag na easy to read version. Para po sa kapakanan ng marami ay ililiwat po ng kapatid na Jello sa wikang Pilipino ang babasahin po natin na nilalaman ng talatang ito. The Lord says, Sinasabi ng Panginoon, "You people are my witnesses."
Kayong bayan ang aking mga saksi. You are the servant that I chose. Kayo ang mga lingkod na aking hinirang. I chose you so you would help people to believe me. Hinirang ko kayo upang tulungan ninyo ang mga tao na sumampalataya sa akin. I chose you so you would understand that I am He. Hinirang ko kayo upang inyong maunawaan na ako ay siya. I am the true God. Ako ang tunay na Diyos. There was no God before me, Walang Diyos na una sa akin. and there will be no God after me. At hindi magkakaroon ng Diyos pagkatapos ko. Sana po ay napansin ninyo kung ano ang pananagutan o obligasyon ng mga lingkod na hinirang ng Panginoon Diyos. Ang sabi po ng Panginoon Diyos, batay sa talata, hinirang ko kayo upang tulungan ninyo ang mga tao na sumampalataya sa akin. Obligasyon po ito ng lahat ng mga hinirang ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na Michael, ano po ba ang isa sa mga pangunahing dapat sampalatayanan ng lahat ng tao patungkol sa ating Panginoon Diyos? Maliwanag ang pahayag ng Panginoon Diyos at marahil ay napansin po ninyo. Ang sabi po sa talata, inyong maunawaan na ako ay siya, ako ang tunay na Diyos. Mga magulang, hindi po ba't kapag ka sinabing ako ang tunay na Diyos, ay nangangahulugan lamang ito na nag-iisa o walang kapersona ang tunay na Diyos? Kaya ang katotohanan ito, na iisa lamang po ang tunay na Diyos, ang dapat maunawaan ng lahat ng mga tao. Pero sino po ang inaasahan ng Panginoon Diyos na magpapaunawa nito sa mga tao? Hindi po ang kahit sino, kundi ang lahat ng mga hinirang o mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. At dahil nga po sa lubos na pakikipagkaisa ng maraming kaanib sa Iglesia ni Cristo na ipalaganap ang mga dalisay na aral ng Panginoon Diyos, ipinag-aanyaya po nila ang panonood sa ating mga religious programs sa telebisyon na ito'y inia-upload na rin natin sa social media. Marami po sa mga kapwa natin ang umanib sa Iglesia ni Cristo. Panoorin at pakinggan po natin ang ilan sa aming mga nakapanayam. Habang nanonood po ako ng TV, napunta ako sa channel ng Iglesia ni Cristo. Laging yung programa ng Iglesia ni Cristo ang aking binubuksan. For me, it's a very helpful and very useful avenue para sa mga tao na ang media platforms ng INC ay naaabot ang mas maraming tao. Ito yung religious na dapat panoorin. Lahat na itinuturo nila ay nakabase sa Biblia. Napakabisa po ang TV na pamamaraan sa pag-aakay po ng mga tao. Yung mga programa na napanood namin is a life-changing media. I was baptized sa Philippine Independent Church. Yung ang alam ng mga tao ay sa pangalang Aglipay. Mulat sa pool kami ay Roman Catholic. Talagang masasabing reliyoso sapagkat may mga gawain sa Katoliko na ginagawa din namin. Nung bata po kami, ang pinamulat sa amin talaga ng mga magulang namin ay mga aral ng Katoliko. Pinanganak kami, Catholic po yung family namin back then. Hindi po ako masyadong active, sumasama lang po ako sa mga pagpipiesta, may okasyon. Ang dati ko pong reliyon ay isa pong Seventh-day Adventist po. Kahit anong relihiyon, wag lang ang Iglesia ni Cristo. Wala akong alam tungkol sa Iglesia ni Cristo. Wala po talaga akong interest dyan. Pagkagaling ko po sa trabaho, pinuksan ko po yung TV. Namimili ako ng channel kung ano yung aking panonoorin. Biglang nag-flash po sa akin yung INC TV. Naglilipat-lipat ako ng channel, biglang natsambahan ko
na yung tamang daan. During my free time, nag-scan ako ng YouTube. Tapos nakita ko sa INC TV. Meron akong isang film na napanood doon tungkol sa mga kapatid na mag-asawa na dati silang pastor at pastora. Isang pagkakataon po na ako'y nag-iisa lang sa aming bahay. Bukas na ako ng TV. Programa noon ay Tamang Daan. Doon nasumpungan ko sa oras na yun na may palabas ang Iglesia ni Cristo na yung programa nila. One time, nakapadako po ako dun sa YouTube channel po ng INC. Tapos nakita ko po yung nangalan po si Ka Edward po. Sabi niyo doon, lahat ng problema na sinasagupan po natin, manalangin daw po tayo. Sabihin po natin sa Ama kung anong mabigat na sulurin yung dinadala natin. Doon po talaga na inaabangan ko na po yung executive news po na yun. Nihinday ko po yun para makapakinig po doon sa kanyang tinuturo po. Doon ko na sinubaybayan halos ng mga programa kahit sa social media. Doon ko na sinisearch ko na, that's in the Bible, lahat na eh. So after all the films na napanood namin, yung mga buhay ng mga kapatid na isinabuhay through film, and after watching yung mga programs sa INC TV, especially yung Pasugo and INC in the Bible, napagdesisyonan ko po personally as well as my family na umanib sa Iglesia ni Cristo. Ayan, mababasa po natin sa aklat ng I know na hindi nagsisinungaling ang ministro kasi binabasa niya sa Biblia yung sagot sa mga katanungan. Kung ano yung kanyang binabasa, ayun din yung nasa Biblia. Nasa Biblia po talaga lahat ng mga itinuturo nila. Tatanong sila, ang sumasagot, Biblia. Doon ko nalaman na talagang maling-mali ang aral na tinuturo ng Katoliko. Sinabi ng ministro na kung gusto mong magsuri, pumunta ka sa pinakamalapit na lokal. Kaya pumunta ako agad doon. Nag-decide na po ako na ako ay mag-iiglesia ni Cristo na. Pumunta ako sa lokal ng Sariaya. Pagpunta ko doon, alas 6, eksakto, nagtanong ako sa mga kapatid doon na gusto ko sana magsamba. Yung time po na yun, na sumamba po ako doon sa lokal ng Banawang, tama-tama po nasaktuhan ko, si Ka Edwardo po yung nagtuturo po. Sa ano po siya, ang pastoral visitation niya po noon ay lokal ng Tondo po. Doon ko po siya talaga na nakita na buong nangaral po, nag-preach po talaga. Parang nabunutan po ako ng tinik sa kalooban ko po. At doon po, tuloy-tuloy na po yun. Malo ako, doon na hanggang sa nakinig ako, walang absent po yun. Hanggang sa mabautismuhan. There are changes in me, personally, in my character. Nung maging kaanib ako sa Iglesia ni Cristo, ang aking nagiging gabay ay ang mga aral ng Panginoong Diyos. Hindi mo ma-express, words cannot express kung gaano ako ka-thankful sa Panginoon, sa Diyos, Panginoong Diyos na finally, dinala niya kami sa totoong iglesia. Mga kaibigan, ang napanood po ninyo ay ilan lamang sa mga tao na nagpasya na umanib sa Iglesia ni Cristo. Na dahil po sa kanilang pagsusuri sa mga aral ng iglesyang ito, naunawaan po nila sinampalatayanan at sinunod. Kaya nakasama po namin sila ngayon sa loob ng Iglesia ni Cristo. At katulad nga po, mga kaibigan ng inyong napanood, nawa magawa din po ninyo ang pagsusuri sa mga aral ng Iglesia ni Cristo na aming sinasampalatayanan, hindi lamang po sa pamamagitan ng inyong panonood sa ganitong programa, kundi katulad po ng aming nakapanayam, ay nagtungo po sila sa mga dako kung saan mayroong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Kaya inaanyayahan din po namin kayo na mag-observe po kayo sa aming isinasagawang pagsamba. Anyayahan pa natin sila, kapatid na Jello. Opo, gayon din mga kaibigan ay panoorin po ninyo ang iba't ibang religious programs ng Iglesia ni Cristo. Halimbawa po sa YouTube channel ng Iglesia, ang Iglesia ni Cristo Evangelical Mission, na doon po ay matututunan at maririnig po ninyo ang mga aral ng Diyos
na amin pong sinasampalatayanan. Kapatid na Michael, kanina po ay binasa po sa Biblia, sa Isaiah 43:10, na ang pinapananagot po ng ating Panginoon Diyos na magpakilala sa mga tao kung sino talaga siya at ang mga aral niya ay ang kanya pong mga lingkod na kanya pong hinirang. Bakit po natin natitiyak, kapatid na Michael, na ang tinutukoy po sa talatang iyon ng mga lingkod na hinirang ng Diyos ay tayo po na mga iglesia ni Kristo? Ang binasa natin kanina sa Isayas ay nasa 43, Kapitulo 43 po, talatang 10. Dito pa rin po sa Kapitulo 43, itataas lang po natin ang pagbasa sa mga talatang 5 hanggang 6, doon pa rin sa chapter 43. Ngunit babasahin na po natin dito naman sa New King James Version, sa English po ito, pero ililiwat po, gaya ng dati, ng kapatid na Jello sa wikang Pilipino. Fear not, for I am with you. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. I will bring your descendants from the east Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan. and gather you from the west. At pipisaning kita mula sa kanluran. I will say to the north, give them up. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo. And to the south, do not keep them back. At sa timugan, huwag mong pigilin. Bring my sons from afar, Dalin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo, and my daughters from the ends of the earth. at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. May binabanggit po sa mga talatang ito na mga anak ng Panginoon Diyos na magmumula sa silangan. Take note, sa silangan, sa east. Kapatid na Michael, saang bahagi po ng silangan sila magmumula? Near East, Middle East o Far East? Ayon din sa talatang ito na ating binasa, kapatid na Jello, ay dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo, from afar. Kaya nga kapag binasa po natin sa saling Ingles ng Biblia, doon sa James Moffat Translation, sa Isaiah 43:5, ay ganito po ang ating maliwanag na matutunghayan at ililiwat po muli ng kapatid na Jello sa wikang Pilipino. From the far east will I bring your offspring. Mula sa malayong silangan ay dadalhin ko ang iyong lahi. And from the far west, I will gather you. At mula sa malayong kanluran ay titipunin kita. Tiniyak po dito ni Propeta Isaias ang dakong pagmumula ng kinikilalang mga anak ng Panginoon Diyos. Far east o malayong silangan. Hindi po natin ito maipagkakamali, mga kaibigan, sa bayan ng Diyos po noong una o sa bayang Israel, sapagkat ang Israel po ay nasa gitnang silangan o nasa Middle East. Samantalang ang tinutukoy rito sa Isaiah 43:5 hanggang 6 at talatang 10 pa ay ang mga anak ng Panginoon Diyos o mga hinirang niya na magmumula po sa Far East o malayong silangan. Ang Pilipinas po ba na dito ay lumitaw ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng kapatid na Felix Y. Manalo ay bansa na nasa malayong silangan? Oo, kapatid na Jello. At yan po ay isang karaniwang kaalaman, mga kaibigan, na pinatutunayan din po ng mga historians o mga mananalaysay. Gaya po ng isang paring Katoliko, si Dr. Horacio de la Costa, sa kanyang aklat na pinamagatang, dala po namin, Asia and the Philippines. Sa page 169, pakiliwat na lang sa Pilipino, kapatid na Jello, it cannot be without significance that the country which stands almost at the geographical center of the Far East. Hindi maaaring mawalan ng kabuluhan na ang bansa na halos nasa gitnang pangheograpiya ng malayong silangan, The Philippines, na ito ay ang Pilipinas, should also be that in which Christianity has taken the deepest root. ay saring bansang kinatatagang mabuti ng Kristyanismo. Mga kaibigan namin at mga magulang, sino po ang may matinong kaisipan na tututol sa katotohanan ito? Na ang Pilipinas, ang ating bansa, ay bansang nasa malayong silangan. Kapatid na Michael, baka po may mag-isip ng ganito. Baka naman po nagkataon lang na yung dakong pagmumulan, yung Far East po, ay ang Pilipinas dahil ang Pilipinas ay nasa Far East o malayong silangan. Hindi ito nagkataon lang, kapatid de Jello.
Sapagkat, mga kaibigan, tiniyak din po ang uri ng pagkabansa o topografiya nito. Pagka binasa po natin, gaya ng inyong makikita sa inyong screen, sa Isaiah 24:15, ito po ay sasilanganan sa mga pulo ng dagat. Sino po ang tututol sa inyo na ang Pilipinas ay binubuo ng mga pulo ng dagat? More than 7,600 islands and islet. Kung gayon, itinakda po ng Panginoon Diyos na dito sa bansang Pilipinas, lumitaw ang Iglesia ni Cristo. At ang lahat, take note, at ang lahat ng mga kaanib po sa iglesyang ito, wala exempted, ang inaasahan ng Panginoon Diyos para tulungan ng mga tao na sumampalataya at makilala po ang tunay na Diyos. Kapatid na Michael, ang lugar o dako lamang po ba ang binabanggit sa hula na pagmumulan ng mga anak ng Diyos o ng mga lingkod na hinirang niya? Hindi po, kapatid na Jello at mga kaibigan namin, kundi tiniyak din po ang panahon ng kanilang pagsisimula. Ends of the earth, mga wakas ng lupa. Kapatid na Michael, doon po sa banggit sa hula ng Biblia na ends of the earth o mga wakas ng lupa, kailan po kaya iyon? Paano po natin malalaman kung ang panahon ng mundo ay nasa mga wakas na po ng lupa? Ang babasahin natin, kapatid na Jello, ay sagot ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga apostol. Basahin natin dito po sa Mateo, sa 24:3-33, ituloy na po natin ang mga talatang 6 hanggang 7. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapot hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Pansinin po ninyo mga kaibigan at mga magulang namin. Ang paksang pinag-uusapan dito ng ating Panginoon Jesucristo at ng kanyang mga apostol ay tungkol sa katapusan ng sanglibutan o end of the world, na siya ring ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang tanong ng kanyang mga alagad sa ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi po, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at anong magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Mga kaibigan, hindi po ba't ang katapusan ng sanlibutan ay siya ring wakas ng mundo? Ngunit tandaan po natin na kapag malapit na po ang katapusan o wakas, may mga bagay na makikita bilang tanda, signs. Ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, nasa mga pintuan nga. Ano katumbas noon? Nasa mga wakas na. Kapatid na Michael, ano po yung unang sign o palatandaan na binanggit ng ating Panginoong Hesukristo kapag ang panahon po ay mga wakas ng lupa na yun din po ang panahon ng paglitaw ng mga anak ng Diyos sa malayong silangan o Pilipinas? Ang unang binanggit po, mga kaibigan, ng ating Panginoon Jesucristo ay ang digmaang aalingaw-ngaw sa buong sanglibutan. Sa pangyayari po, ito ang unang digmaang pangbuong sanglibutan na sumiklab noong July 27, 1914. Ganito po ang ating mababasa sa aklat na pinamagatang The Story of the Great War. Babasahin natin, aklat kasaysayan po ito. A World Undone, The Story of the Great War, 1914 to 1918. Pakinggan nyo sa page 291.
The first great campaign on the southeastern battlegrounds of the Great War Ang unang malaking kampanya ng malaking digmaan sa dako ng labanan sa Timog Silangan began on July 27, 1914, ay nagsimula noong July 27, 1914 when the Austrian troops undertook their first invasion of Serbia. nang isinagawa ng mga hukbo o sundalong Austriano ang kanilang unang pananakop sa Serbia. Mga kaibigan po namin at mga magulang, nang sumiklab po ang unang digmaang pambuong sanglibutan, ay nagsisimula na po ang panahon na tinatawag ng Biblia na mga wakas ng lupa. At gaya po ng alam ng marami, na mga sumusubaybay sa amin, ang Iglesia ni Cristo po na ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo ay narehistro sa ating pamahalaan noong July 27, 1914, kaalinsabay ng unang digmaang pambuong daigdig. Kaya, kung paanong natupad po ang itinakda ng Panginoon Diyos na dako lugar na pagmumula ng mga lingkod ng Diyos o hinirang niya at kinikilalang mga anak ng Diyos, malayong silangan o Pilipinas, natupad din po maging ang panahon na itinakda ng hula ng kanyang paglitaw, mga wakas ng lupa, kaalinsabay ng pagsiklab po ng unang digmaang pambuong daigdig noong July 27, 1914. At dahil po sa nakita at napatunayan ng mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo, ang katuparan, fulfillment, ng mga hula o paunang pahayag ng Diyos tungkol sa Iglesyang ito ay namamalagi pong nang hahawak sa mga aral ng Panginoon Diyos na naririnig nila sa mga araw at oras ng aming mga isinasagawang pagsamba. Mga kaibigan at mga magulang, ang mga aral ng Panginoon Diyos na ibinabahagi po namin sa inyo sa pamamagitan ng telebisyon ay pinakikinabangan din po ng maraming kaanib sa Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo silang nagiging matatag sa pananampalataya sa kabila po ng maraming bagabag at pagsubok na kanilang nasasagupa sa araw-araw. Pinakahahangad natin, kapatid de Jello, na ang ganitong palatuntunan at ang iba't ibang mga religious programs ng Iglesia ni Cristo ay makatulong po sa mga nagsusuri para kayo po ay makasama namin sa isang marapat at matuwid na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Umaasa po kami na ang ganitong programa ng Iglesia ni Cristo ay pinakinabangan po nating lahat.